mag-unboxing muna tayo ng mga things na nabili natin from our past trips. Marami akong nabudol dito. A day in a life of maglilinis. Shoot guys, naiwan ko yung cellphone ko sa taas. Happy monthsary sa ating solo living diaries. Hi guys, nasa Ferris wheel kami. Hi guys, welcome back to my channel. So, we're finally back here in Manila, Philippines. Na-enjoy ko yung trip, yung last trip natin with my Chinese friends. Tapos nagkaroon pa ako ng Royal Caribbean cruise, di ba? Doon sa trip ko with my Chinese friends, actually, sobrang natuwa ako sa kanila. Like, grabe, hindi ko na-expect na ganun sila kabait talaga. I mean, alam ko na naman na mabait sila, pero nung nandun na ako mismo, kasama ko sila for 1 week, grabe talaga. Sobrang bait nila. Sobrang expressive nila. Like, may mga paganto-ganto pa sila, di ba? Yung, saan ba yun? Ito ba yun? Marvin. Ay, nasan ba yun? Ito? Nabibisin niyo ba? My man. Marvin. Di ba? Grabe, nag-effort pa talaga sila na magganit. Di ko in-expect na coming from them, di ba? Kasi sila parang masyado silang manly or masyado silang, di ba? So, di ko in-expect na ganun sila ka-expressive sa mga friends nila. Kasi parang feeling ko ako, hindi ako masyadong expressive na tao. Mukha lang ako expressive sa vlog. Kasi yung vlog yung naging outlet ko na i-express yung sarili ko. But in real world, medyo hindi ako masyadong expressive. Even sa mga friends ko, hindi ako masyadong expressive. Minsan nga, tahimik lang ako. Even to my family, tahimik lang din ako. Hindi ako masyadong nag-express. But yung sa vlog, doon ka talaga na-express yung mga intrusive thoughts and yung mga hidden emotions inside me. Kaya I'm just happy na makakilala ng mga friends na super expressive talaga sila. Minsan sila Ari pag nag-chat parang I can't wait to see you, I'm excited to see you. Yung mga ganun, ako kasi minsan nahihiya pa ako eh. Siguro kasi na-realize ko na hindi talaga ako expressive kasi one time nandun kami sa may probinsya, di ba? Minsan kasi tahimik lang talaga ako. Hindi naman ako like maingay. Maingay lang ako sa vlog, pero sa totoong buhay, minsan tahimik lang ako. Like, I'm just in my bubble, nakaupo lang ako. Tapos minsan lalapitan ako ni Ari na, okay ka lang? Parang, di ba si Ari kasi yung energy niya parang taas din. Parang, okay ka lang? Uy, feel free ka lang, wag kang matakot. Tapos parang may one time pa doon, parang binigay niya ako ng assurance kasi baka iniisip niya. Kasi alam naman nila na hindi ako straight, di ba? Alam naman nila. Tapos sabi niya na, uy, it's okay parang, ang thought na sinasabi niya, baka nag-aalangan ka. It's okay na mag-enjoy, to be yourself. Like, wala kayong pakialam. Di ba? Tanggap ka namin, wala kayong pakialam. So ako, sa isip ko, ganun ba? Parang, medyo may wall ba? Feeling ko baka may wall na hindi ako masyadong expressive to them and all that. But actually, that's just me in real life. Hindi rin talaga ako masyadong expressive in real life. So, actually, yun yung natutunan ko sa trip na yun. Huwag kang matakot maging expressive, no? Kasi sila, like, kung ano talaga yung na-express nila na feeling, sasabihin nila. Minsan nga, out of nowhere lang, di ba, maglalakad kami. Out of nowhere lang sasabihin ni Harry, I'm really happy that you're here. I'm really happy na natuloy itong trip natin ito. Or, I'm really happy to see you again. Minsan ako hindi ko kayang sabihin yun. Parang, wow, sobrang saya ako na nandito ulit kayo. Alam mo yun, parang, sometimes it's okay pala to express your emotions. Minsan natatakot ako, hindi ko alam kung ano bang mga experiences sa life ko na bakit meron akong takot na mag-express. Siguro may mga experiences din kasi ako in the past na sobrang expressive ako when it comes to my love towards other people. Tapos parang feeling ko ako yung na-hurt in the end, yung mga ganun. Or if siguro I grew up also in an environment na hindi ako masyadong nag-express. So medyo may konting takot ako mag-express ng emotions. Kaya nung nakasama ko sila, sobrang expressive nila, parang ang saya din pala na makatanggap ng parang words of affirmation. Ang love language ko kasi guys, hindi ako words of affirmation. So, pero ang saya din pala na makatanggap na parang pag sinasabi nila, we're so happy to see you, grabe, na-excite kami, finally nandito ka na. Parang ang sarap din pala makaramdam ng appreciation from other people. That's why parang gusto ko rin siyang i-improve, no? I also want to improve na maging mas expressive. Like, for example, kasi kung happy talaga ako, minsan hindi ko sinasabi na I'm happy, you're here, di ba? Pero hindi mo alam, ang ganda pala ng reception sa other person. Kasi for example, nung sinabi nila sa akin, parang, grabe, ang sarap pala sa feeling. Tapos pag sinasabi pa nila sa akin na, it's okay, di ba, alam naman nila na kung ano yung gender preference. Tapos pag ina-assure nila, parang mas nakakataba sa puso. No? So sabi ko, actually, yung natutunan ko sa trip na yun, maging ganun nga tayo, guys. Tinatry ko, no?
paunti-unti naman, ito for example, sinabi ko, I appreciate this, sobrang nagustuhan ko to. But sometimes may mga gesture sila na ginagawa sa akin na sobrang na-appreciate ko, pero hindi ko siya na-verbalize, no? But, yeah, so hopefully mas ma-improve natin yung aspeto ng life na yun. Mas maging expressive tayo, guys. Like, huwag tayong matakot na mag-express ng feelings or emotions. Like, kung masaya ka talaga sa tao na yun, it's okay to say it, no? Ako, nahihiya ako or hindi ko alam. Hindi ko kaya mag-express. Like, for example, may mga friends ako na sobrang na-appreciate ko sila. Hindi ko kaya magsabi na, uy, sobrang na-appreciate ko kayo. Parang corny kasi, di ba? Pero, hindi natin alam. Ang ganda pala. So, ayun lang. That's something that I have to improve this year. Improve on this year. Okay guys, so mag-unboxing muna tayo ng mga things na nabili natin from our past trips, both sa China and then, di ba nag-cruise tayo papunta sa Busan in Korea. So, these are some of the things that I bought. Finally, meron na tayong Gentle, di pa na Gentle Monster. Blue Elephant guys, Blue Elephant. Parang mas lower version siya ng Gentle Monster. Pero ang ganda kasi. I think nabili ko to ng mga 2,000 pesos per piece. However, mayroong tax refund. Nakalimutan ko magkano yung tax refund. I'm not sure kung 5%, I think 5% no? Yung tax refund sa Korea. So, less 5% pa. So, this is my first ever. Dalawa na yung binili ko kasi tax refund. At parang may maganda naman tayong shades. This is it. Pansit. Ay! Oh! May ganito pala. Ay! Ate, may bag pala. It's giving Chanel. Tuk, tuk, tuk. Pull the Chanel. Tik, tik. Pag ginanon mo parang, who are you wearing today? I'm wearing Chanel today. Lagyan ko na lang kaya ito ng sulat na Chanel, no? It's giving Chanel. So, lagyan mo ng labubo. Charot. So, ganito pala yung pabag ng Gentle. Ng Blue Elephant. Oh! So, ito yung pangpunas. And this is the first. Ito yung bet ko. This is the first one that I bought. Gusto ko siya kasi parang feeling ko bagay siya sa face, sa shape ng aking face. Pwede ko bang guntingin na to? Wait lang, guntingin ko na nga to. Ooh. First, diba? Sino ka dyan? Ayusin lang natin yung buhok natin para bumagay. Pero, tung, pull the Chanel. Pull the Chanel. Diba? Nag-experiment lang ako ng bagong shades kasi usually mga shades ko pa square lang or pa circle. Tapos pwede palang pa ganito. Oh. It's giving turok, tong. So that's our first purchase. And then, pumili pa ako ng isa kasi total nandun na tayo. Laban na natin. Ay, color pink naman ito. Blue Elephant. Ay, magkaiba yung bag. Iba-iba pala yung bag. Ito naman yung bag niya, te. Ito yung una na Blue Elephant. Tapos yung pangalawa, ito yung lalagyan niya. So, ito, it's giving futuristic vibe, di ba? Darna! Hello, nga! Darna! Ano ba to? Ito. Ito yung second ko na napili. Mas gusto ko yung first one, but since sabi ko, sayang naman yung nandito na ako sa Korea at may tax refund, dalawahin ko na para meron pa tayong isang one. But this is also nice, no? Actually, di ba parang ano siya? Di ba parang transparent siya kapag hindi mo siya sinusuot, transparent siya. Pero pag nasuot mo na, tugs, nagiging hindi siya transparent. I love. It's like dual personality. Parang ako to. Ayan. Ito, hindi siya expressive, di ba? Or, ito, hindi ako expressive in real life. Pero sa vlog, nag-iiba, nagiging transparent, nagiging no filter, nagiging expressive. Back to real life. Hindi na naman yan magsasalita. Back to the vlog. Expressive siya sa vlog. Charot. Sa totoo lang. The dual personality in me. But I feel like I am both. Hindi ko masasabi na sobrang hindi ako expressive. I think I am both. It's just that sa vlog, sobrang komportable ako kaya na-express ko. That's the version of me na super comfortable. Pero the version of me that it's not comfortable, that is shy, is also real. Di ba? I can be real naman. Parehas real but different versions of me. What else did I buy? Ito naman tayo. Olive Young. Ang ganda ng paper bag ng Olive Young.
Pokemon, no? Si Pikachu. Marami akong nabudol dito. So, first is this one. Hindi ko pa kasi ito na-try, pero nakikita ko sa mga nag-Korea. Bumibili sila nito. Tapos meron kasing 2023, may label dito. 2023 Olive Young Awards. So, parang isa sa mga bestsellers siguro nila. So, ito muna try it. Kaya binili ko yan. Tapos, bumili din ako ng itong Centrum Men Double Up. Ito nirecommend lang ni JM, yung kasama ko. Yung friend ko. So, sabi niya, maganda daw itong vitamin C. Kasi kailangan ko ng vitamin C pag nagta-travel ako. Lagi akong nagkakasakit, which is, I don't know why. Ito naman, bumili lang ako ng mga, tawag dito? Yung mga dental floss. Nakita ko to sa Korean friend ko, si Kim. One time, nag-ano kami, na nasa kotse kami, kumain kami. After namin kumain, before siya mag-drive, nagganto siya. Tapos sabi ko, kinuha niya to sa ano niya ng sasakit. Na ganun-ganun siya. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, dental floss. Tapos nakita ko siya sa Olive Young. Sabi ko, sige nga, parang gusto ko rin mag-dental floss kasi tinatamad ako yung ginaganong-ganong. Another one. Ito, bumili ako ng pangkulay ng keratin. Ayan. Pangkulay ng buhok para sa mama ko. So, pupunta kasi ako kay mama bukas sa Cavite. So, ibigay ko to sa kanya. Tapos, nasa tea era kasi ako ngayon, guys. So, bumili ako ng maraming tea. Merong sikat na abilihan ng tsaa sa Korea. It's called Osulok. Osulok. So, bumili na ako ng maraming flavors kasi ang bango. Meron kasi doon na pwede mong itry. Ang bango kasi. So, bumili ako ng 3. I-try ko muna kasi I'm in my tea era. Tapos, pag nandito ako sa Pilipinas, di ba ito kasi yung rest day ko talaga from all the travels. So, pag nandito ako, gusto ko i-pamper yung self ko with a very nice tea. So, Osulok, guys. Try ko muna yan and then I'll let you know my thoughts about it. Bumili pa ako ng mga, ito parang vitamin C din. We need vitamin C kasi guys, we're not getting any younger. Alam mo ngayon, 30 na ako. Hindi ko talaga ini-expect na dadating ako sa point ng buhay ko na, ganito pala? Pagod na pagod ako lagi, no? Parang nung 20s ako, parang feeling ko unlimited yung energy ko. Kahit mag-travel ako ng non-stop, walang kapaguran, no? Pero dadating ka pala talaga sa point ng life mo, ng yung katawan mo hindi nagko-cooperate. Parang hindi na sapat yung dasal-dasal na lang, yung 2 hours sleep. Ngayon, kailangan mo na mag-vitamins, kailangan na makompleto yung tulog mo, no? Pag hindi na kumpleto yung tulog ko, parang hindi giving yung energy ko today. But anyway, ito naman is, ano na bang tawag dito? Round Lab. Ito, Round Lab. Nirecommend lang din to ni JM. Ang lagi ko kasing binibili is yung Dr. G. Kasi hiyang ako sa Dr. G. Pero sabi niya maganda rin daw to. So, it's moisturizer. Kasi sobrang dry ng face ko. Kung may mga times na sa travel ko, minsan nagda-dry yung dito ko, tapos minsan nagpipeel yung skin ko. Sobrang ang bilis mag-dry ng skin ko talaga. Minsan dito sa may eyes ko, nagda-dry dyan. So, kailangan ko lagi ng moisturizer. So, this is one, Round Lab. And then this one pa. Kasi yung paa ko, to apple cider vinegar foot shampoo. Mahirap mang aminin, pero yung paa ko, pawisin B. Alam mo yun, lagi nagpapawis yung paa ko, tapos bawal ako mag-ulit ng medyas. Isa may mga travels, diba, oversharing na naman ako, be. But during my travels kasi, minsan nagkukulang ako ng medyas, so mag-uulit ako ng medyas. Ang baho. Brush. Like, what's happening to my feet? Like, is this the jeans that I got? Or what? Diba? So, kailangan ko ng ito. Nakita ko lang sa Olive Young. Tapos, isa na lang siya dun sa hilera niya. Sabi ko, ay, baka maraming bumibili ito. Kunin ko na siya, guys. Apple cider vinegar foot shampoo. Tignan natin kung effective yan. At hindi na maging pawisin yung paa ko. And then, I just tried this Abib collagen mask. Budol lang din to ni JM sa akin. Kasi may mga mask ko dito. Sabi niya, i-try mo lang. Bumili ako ng isa para i-try ko. And let's see if I will like it. So that's from the Korea trip. And then for the China ones, yung mga pasalubong na nabili ko. So nabili ko lang sa may Yuyuan Garden sa Shanghai. Mga candies lang naman. Actually, itong mga to, ibibigay ko lang to sa mga pamangkin ko, sa family ko, sa Cavite. So, itong mga candies na to and all that, para lang sa kanila. And then, actually, may mga ganito pa ako. Para din sa bahay, sa Cavite. Mga, ano ko lang naman, nabili ko lang sa China and all that. And mga kakanin and all that. Mga pang-merienda yun. Okay guys, tapos dumating na rin pala yung ating mga in-order online. So, umorder na ako ng
Vacuum! It's giving social. Wait lang, buksan ko lang guys. Kita niyo ba? So, this is our new... Aray ko! Aray! Aray! Naku! Oh. So, ito na yung ating vacuum, guys. Hindi na tayo mahihirapan maglinis. So, thank you for recommending me or suggesting, saan kutsilyo, besh? To buy a vacuum. Because, hirap maglinis, di ba? Inaabot tayo ng siyam-siyam pag gusto natin maglinis dito. So, having a vacuum is actually a lifesaver. Oh, wow. What is this? Oh. Can you see? Can you see the look? Wala kasi tayong mapag-unboxan na magandang pwesto, besh, no? Sorry kung ngayon ito lang yung nakayanan natin. Dadating din yung panahon na mag-unbox na tayo sa garden na 55 square meters. Ngayon, dito muna tayo, ha? Okay. Bakit ano? Bakit baril? It's giving songkran. Di ba? Natulala yung songkran? Ganito. Paano ba ito? Ang dami niya palang parts. I thought pagkadating niya, gagamitin ko na lang. May iba-iba ko pala tong parte. Wait lang tayo, assemble muna natin, besh. Yan guys, makalat na naman tayo, di ba? Kailangan na naman natin maglinis. Paano natin bubuuhin to? Oh, looking at it, mukhang madali lang naman. So for sure, ito yung bottom kasi ito yung hihigop ng mga particles, matters, molecules, and all of those. Ano nga ba yung tawag sa mga mitochondria? Mitochondria, charot. Tapos, hi? How do you sleep when you like to me? Ganon. Ha? Hindi ko gets. Ganon. Okay, I think it worked. Tapos ito is dito. Ganon. Nabalik tayo. Ah! Amazing! It's so fast and easy. Ayan na, besh. So, magugulat na kayo pag maglilinis. May mga gaganyan-ganyan na. Shhh! Diba? Kasi isa sa mga signs na masasabi mo na I made it in life kapag meron ka ng vacuum. Tingnan natin isaksak. Ay, beshi! Ganito pala yung saksakan niya. Kailangan ko pa ng adapter. Wait lang. Guys, let's get this party started. Let's get this party started. Ready? Kita niyo ba? Ba't andito yung tunog? Sige nga. I need a sample. Maybe, may papel kayo dyan? Papel na lang. Kita ba guys? Bababa ko pa. Yan, para makita nyo yung ating experiment. So, mag-experiment tayo ng maraming ganito. For example, madumi yung bahay. Shhh. Okay. 3, 2, 1. A day in a life of maglilinis. Hindi effective. Anong nangyari? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang, guys? Hindi ko gets anong pagkukulang ko. Pero kasi every time na ginaganon ko siya, yung hangin dito lumalabas eh. Shhh! Di ba dapat andun yung hangin? Ayun. Ah, merong makapasok dito. Dapat yung basura nyo sa bahay hindi malaki. Ha? So make sure lang siguro na kapag magdudumi kayo sa mga bahay nyo, liitan nyo yung basura. Kasi kapag malaki, hindi siya nahihigop. So liitan mo pa. Doon muna yung mga malalaki.
Maliliit muna. Dapat super liit. Para ma-absorb siya ng vacuum. Kasi yung vacuum namimili siya. He's not for everyone. Medyo choosy pala tong vacuum na to. Gusto niya maliit lang. Ayan. Kita niyo ba? Yung maliliit. Ayan. Let's go. Ay! Besh. Wait lang. Sorry. Ang dami namang palpications ng ginagawa natin, Besh. Hindi tayo makakuha ang brand ambassador ng vacuum. Ay, potics. Ang daming palpication, ha? Lock na natin. Sorry for the delay, but this is the moment that we've all been waiting for. A day in the life of maglilinis. Superly! Ang galing ko! So guys, aside dun sa higop ng vacuum, meron din pala siyang ganito. Siguro ito pang kung gusto mo magkuskus. Ay, pang dyan! Baka dyan sa may ano ko. Sa may foam ko. Tapos ito, I'm not sure kung para sa... siguro kung gusto mo maghigop ng manipis. For example, higupin mo yung mga sulok-sulok. Ito yung ipapatong mo para dyan siya maghihigop. Tapos bumili din ako ng cleaning solution para hindi na tayo gumagamit ng alcohol because sabi nyo, hindi magandang panglinis ang alcohol. Merong specific na solution used for cleaning. So ito yung aking binili ngayon, guys. The cleaning solution. Ito. Deep cleaning solution. So ito yung gagamitin natin. Pwede nga siya sa mga upuan, sa mga sofa. Oh my God, I'm excited to clean my sofa. Sige, clean natin yung sofa with this one. Siguro ilalagay ko na lang din sa description box yung link nitong pinagbilhan ko nito, tsaka itong vacuum if you also need that sa inyong mga bahay. But, yeah, ang kulo na naman ang bahay. Maglinis ba muna tayo? Tara, linis kaya muna ako. Guys, kaninang umaga pa lang walking ako within the area. And then, kumain-kain ako. So, I have a few clips of what I did earlier. So, roll VTR. Diba? Hindi ka naman talaga pangit, besh. Minsan kulang ka lang sa hilamos. Tapos tubig tayo, guys, kasi isa sa kailangan kong i-improve is tubig. Hindi talaga ako matubig na tao. Kahit minsan pag nagta-travel ako, minsan isang buong araw, hindi ako uminom ng tubig. Minsan ang tubig ko lang yung mga coffee sa coffee shop, yung mga ganun lang. Hindi ako nag-uinom ng water, kaya siguro nagkakasakit ako. Kaya I need to improve that. And tara, mag-walking muna tayo kasi mamaya baka maging mainit na. Let's go! Sunscreen lang tayo, guys. Kahit wala pa masyadong araw kasi ito na nga lang yung alam ko na skincare. Sunscreen lang yung alam ko na skincare. And sunstick lang yung ginagamit natin from Nature Republic. Ililink ko na lang to sa baba. I'm not sure kung meron dito sa mga Shopee. I think meron naman sa mga Shopee. Ililink ko if you also want this kind of sunscreen. Let's go! So guys, it's just 9:30 AM. Pero 31 degrees Celsius na yung weather today. Grabe kainit naman, no? Kaya dapat talaga uminom kayo ng tubig. That's why, good thing uminom ako ng tubig kanina pagkagising ko because ang nalaman ko kasi, water contains two of the most complex elements in the history of mankind, no? Hydrogen plus oxygen. So when these two elements combine, it creates a resistance in the energy of matter, and there's a pull and pull of gravity, which is called inertia. So when this inertia reach its full potential, singer yan, full potential, so it increases the fat burning. Wait lang, meron kasing tricycle. It increases the fat burning process of your body, especially your belly fat. And then if that continuously happens, it creates what we call symbiotic relationship inside your body. So when this symbiotic relationship inside your body is giving, the fat burning process is giving as well, you know, because giving plus giving equals giving na giving. Eme lang, guys, hindi ako scientist at hindi rin ako matalino. Ang meron lang sa akin, ganda. Ang meron lang sa akin ay kabaitan na lang. Oh. Hindi baling hindi matalino at hindi maganda, basta mabait. Ay, meron dito na hagdan, guys. So dito sa may MOA, malapit.
Akitin natin. Tara, para workout na lang din natin ito. Ayan o. Sige, ilaban natin. Kainit naman, bish. Kaya minsan, pag nag-outdoor workout ako, gusto ko gabi, no? Pero kasi yung napanood ko, yung fasted cardio nga daw. Yung pag magka-cardio ka in the morning na hindi ka pa kumakain, usually kasi, mas tina-target niya yung belly fat mo. Yun yung kailangan ko. Yung aking belly fat because it's giving malaki. Hi guys! Welcome to the Philippines. Hala, ang init, nagsando pa ako. Pero okay lang kasi, healthy pa ba ito? 9:30 AM? Parang hindi naman healthy yung 31 degrees na tumatama sa skin ko, be. Okay, ganito pala siya dito. Ito yung inakit natin, guys. Yung hagdan na yan. So guys, tambay muna tayo dito. Nakakapagod siya, but actually na-enjoy ko yung pinagpapawisan ako. Chill lang na life, no? Lately nga, dahil nga meron akong sariling space, no? Nilulook forward ko na yung pag-uwi sa bahay. Kasi, siguro, sabi ko nga nung isang nag-post ako sa Instagram nung parang few days ago, sabi ko na, I have prayed for this life that I have right now. Like, sobrang pinagdasal ko talaga to at in-effort ko talaga na makarating sa life na ganito. And, siguro people would think na I'm living the best life na parang wow, si Marvin puro travels lang, wow, puro fun, because siguro yun yung nakikita nyo on cam, but of course off cam marami din siyang challenges, no? Sabi ko nga sa post ko lately na parang napapagod ako mag-travel lately kasi syempre ginawa ko to, well, matagal na ako nagta-travel, hindi pa ako nagvo-vlog, nagta-travel na ako, pero siguro naging hardcore na traveler ako. Di ba meron pang eroplano, sinasanaiya tayo. So, naging hardcore na traveler ako siguro 2022. So, buong 2022, 2023, 2024, 2025. Ngayon, matatapos na rin yung 2026, no? Ay, hindi pala. Almost half. So, mga 4-ish years na akong as in madalas mag-travel, no? So, syempre nung pinakauna, so like super fun, super excited ka pa, but ngayon, especially kapag yung schedule mo walang masyadong pahinga, medyo nakaka-feel ka talaga ng fatigue, no? Travel fatigue, na sasakay ka na naman ng eroplano, masisira na naman yung tulog mo, kulang na naman yung tulog mo, kapak ka na naman luggage, pack and pack, like travel. So ngayon kapag umuwi ako sa Pilipinas, parang wow, rest day, di ba? Parang kung dati yung travel, yung parang rest mo, but siguro kasi lagi ko na siyang ginagawa, ngayon yung rest day ko na is ay, bawal ba dito? Ako ba yung tinatawag? Yung rest ko na is pag nasa bahay ako. Ay, kuya, bawal ba dito? Wala lang, sa nakashore. Sige. No problem. Ano ba to? Private ba dito, kuya? Okay, thank you, kuya. So, lipat tayo, guys, kasi bawal pala dito. Pero parang dati kasi nakapunta na ako dito with my friends. Pero college pa ako nun. Baka na-privatize na nila. So, i-continue na lang natin yung sinasabi ko. Ayun. Polite naman si kuya. Pero akala niya siguro may trespasser lang. Sabi niya, pasensya sir kasi bawal dito. So, nasan na nga ba ako? So, ayun i-enjoy ko na talaga yung pag-rest. Tsaka, pag nasa Philippines ako, dun ko nire-reset yung life. So, sabi ko nga sa post ko na, hindi pala ganun kadali yung mga bagay na pinapangarap mo dati. Minsan kasi di ba pag may pinapangarap tayo, parang pag naabot natin parang wow, this is the ultimate realizations of our dreams. Pero ang dami niya palang kapalit, no? And I just wanna be real na ayoko namang sabihin na kapag yung mga ganito, mga travel vloggers, mga content creators, mga influencers, parang they're living the perfect life. Actually, guys, hindi. Like, ang dami ring challenges, ang dami ring kapalit. But, siguro that's the price that you have to pay, no? I would still say na, although mahirap, I would still say na mas grateful ako sa kung anong life na meron ako ngayon. At mas pipiliin ko pa rin yung life na meron ako ngayon, despite all the challenges na nakakaharap siya. But I just wanna be real na meron talaga siya mga challenges. And ngayon, nasa era ako ng life ko na parang travel fatigue talaga. Like the constant movement. That's why I just wanna enjoy my free time here in Manila. Yan guys, lakad naman tayo. Not sure kung nasa na tayo, but this is my neighborhood kasi, no. Nasa parang may MOA tayo. Yan, napakita ko na naman sa inyo yan dati. Amazon, Alorica. Di ko alam kung ano yung Alorica. Baka BPO din. And all those buildings. Shoot guys, naiwan ko yung cellphone ko sa taas. Di ba pinaalis tayo ni kuya? Wala namang tao, no? So kung may kukuha, wala naman siguro kukuha. Gosh, saan yung phone ko? Saan yung phone ko? Kuya, wala yung cellphone ko.
Kuya. Ito pala. Sorry. Oh my God. Oh my God. Yung kaba ko. Oh my God. Oh, buti wala akong kumuha. May tao pa naman dyan. May tao naman na parang naglilinis. Uy, thank you Lord sa early morning workout. Sa kabila pala yung hindi private, ayun no, Prism Plaza, maraming tao doon. Dito pala sa kabila is private pala to, sorry na. Oh my God, naka 30 minutes walk na naman tayo. Gusto ko pa sana mag-extend kasi may nag-text, may delivery pala. May in-order kasi ako online, so kailangan natin umuwi guys para kunin yung delivery. Wait lang. Okay guys, we're back na here sa condo. Mag-brunch na lang muna tayo. Mamaya na ako maliligo kasi paglalabas pa ako mainit. So isa-isahang pawis na muna tayo. Tapos pag hindi na tayo lalabas, saka na tayo maligo. So actually dito maraming mga kainan. Hindi ko siya masyadong napupuntahan. Pero sa area ng condo namin, aray ko, my God, tapilok pa ako. Ayun, maraming mga kainan dito. Ano yan? King's Bake Shop, The Amari. May chato tsaka dito yung sa Thailand, di ba? Mga milk tea ng Thailand. So kung gusto ko rin dito, Shinya Izakaya, City Bites. Ah, may laundry din pala dito. May isa pa palang laundry. Akala ko isa lang yung laundry dito. Yan, may Alpha Mart, yan, Coco Duck, Yang Gofu, Grandma Restaurant. Alam mo, parang wala pa ako na-try dito. Yung mga restaurants dito. Naka 1 month na pala tayo guys. Happy Monthsary sa ating solo living diary. So, naka 1 month na ako kasi nagbayad na ulit ako eh. So, pag nagbayad na ka na ulit, another month na naman yun. No? So, nagbayad na ulit ako. So, naka 1 month na tayo. Hindi ko pa na-try yung area na to. HK Roasting. Actually, may mga Hong Kong cuisine, Thai cuisine, Japanese cuisine. Marami din pala dito, no? Hindi ko siya na-explore kasi minsan lang naman tayo nasa Pilipinas. Mas lamang pa yung sa month na to, mas lamang pa yung nasa ibang bansa ako. But yeah, mag-try tayo dito ng makakainan. May Starbucks din dun sa gilid. Dito na lang tayo guys sa Chatuchak. Parang cozy yung kanilang spots dito. Yan, Thai Street Cafe. Ay, meron ba silang pagkain or milk tea lang yata to? Milk tea lang ba dito? Kaya milk tea, wala kayong mga rice meals dito, no? Wala po. Milk tea lang? Doon lang po. Ah, sige. Thank you. Next time na lang pala tayo mag-Chatuchak. Wala sila mga pagkain. milk tea lang pala dyan. Akala ko meron sila mga Thai food. Next time na lang natin itry kapag magmimerienda tayo. Ito, Grandma's Home Restaurant. Para mga Pinoy food, no? May pepper, potato and beef, brisket. Mga 320 to 80. Sige, check pa tayo. Medyo mga mahal na yung pagkain, no? Or minsan sinasabi ko pag nasa ibang bansa ako, ay medyo mahal. Tapos pag nare-realize ko, mahal na rin pala sa Pilipinas. Di na ako updated sa mga prices dito, no? So yung mga isang meal mo lang pala, abot na rin ng 280, 300. Para na ako nag-Japan, di ba? Mga sukiya. Ganoon din yung presyo doon, ah. No? So medyo mataas na talaga yung cost of living din sa Pilipinas. Sana yung sweldo tumaas din, no? Kasi ang taas sa Japan, okay lang naman na may mga 300, ganun. Kasi mataas din naman yung sweldo nila. Pero sa atin, hindi naman tayo kagaya ng Japan ang sweldo, B. Pero yung cost ng pagkain, parehas. Loka ako. Sige, ito meron ako nakita mga noodles. Pero 350 yung braised beef. Ano pa bang meron? Fried rice. Meron sila mga fried rice. Fried noodles. 300 pesos. Sige, check natin. Ano, napapaisip ako sa mahal ng presyo. Paano siya ma-afford ng, parang for example, kumikita lang ng sakto, like minimum wage. Ba't ang mahal, no? Kaya pag nasa Pilipinas ka talaga, kahit anong sipag mo, ang baba talaga ng sahod. Ano yun? Parang napapaisip talaga ako, paano yung mga, siguro I'm just speaking from a point of privilege. Kasi ako, buti naman hindi ako like kumikita ng, I mean, mas okay yung kita ko ngayon. Pero kung iisipin ko, paano yung iba? Diba? Kamahal. 300 tapos, bibili ka pa ng drinks, so 350 or 400 pesos. Di sahod mo na yun, diba, ng isang araw. Magkano ba yung minimum ngayon? 600. So kung kumain ka ng ganun, ang matitira na lang sa'yo 200. Di ba, mamasahe ka pa. Paano? Or siguro mahal talaga yung area ko kasi nasa may condo ako, no? Maybe yeah, I have to consider that factor also. Medyo mahal siguro yung area ko kasi nasa condo ako. Pero baka sa ibang areas mas mura. Comment down below guys kung tama ako. Sige, dito may nakita kong restaurant called Golden Noodle House. Yan, meron naman sila mga parang bibimbap, Angus beef, 249. So, carry na rin yan, no? Chicken.
And mga dim sum shumai. Ito yung itsura ng restaurant. Parang nasa makabar siya. Ayan, no? Parang sa mga Japanese style, no? Yung parang mga sa Japan, mga Yoshinoya, di ba ganito? Bar lang. Kaka-open lang nila. So ako pala yung first na customer. Love lunch. And guys, dumating na yung food natin. So, bibimbap siya na. Bulgogi yung pinili ko. So, 249 pesos. May egg, corn. Ano pa ba yan mga yan? Toge. Thank you kuya. So, haluin lang siguro natin. May rice to. Kailangan ko ng rice dahil nagugutom ako. Laban. Let's go guys. So yun lang, pag solo living ka talaga, dapat masanay ka kumain na mag-isa, kahit sa mga restaurants, mag-isa ka lang. Na-enjoy ko naman siya kasi nga, medyo gusto ko ng katahimikan. Pero may mga times din na miss ko yung ingay ng mga pamangkin ko. Minsan kasi ang gulo ng mga pamangkin ko, diba? Di ako makapagpahinga. Pero sometimes nami-miss ko rin yung gulo nila. So bukas pupunta ako. Ay, thank you kuya. So bukas pupunta ako sa Cavite kasi para makita ko rin yung mga pamangkin ko. Diba? Makikipagkulitan na naman ako sa kanila. I like yung bulgogi nila medyo dry, hindi siya kagaya nung sa Korea namin sabaw kasi ito ay bibimbap nga no, but I love kasi sweet and salty. Pansin ko mahilig ako sa ulam na sweet and salty, so ganyan yung lasa niya. I love it. Kimchi, may kimchi pala oh. Wala, nakalimutan ko kay cheers no, sobrang gutom ko, nakalimutan ko na kay cheers. Cheers mo na. Boosh. I love. Guys, this is the reality. Every time bumabalik ako pag-travel kasi syempre, ito yung luggage ko. Tapos, ayan, nandito nakakalat pa yung mga bag ko. Tapos ito yung mga binili ko ng mga pasalubong. Nakakalat na naman siya. But, I will clean that in few minutes. Let's go. Guys, may nahigop din pala siyang mga malalaking papel, tsaka mga alikabok. Ang ganda. Hindi na tayo mahihirapan kasi medyo iaangat mo pala siya ng konti para makahigop siya yan, no? Meron kasi siyang ganyan. Ito yung nanghihigop ng malalaking papel pero naka-flat lang kasi siya kanina. Dito yung mga maliliit lang. Perfect. Ay, shucks. Naglaban naman ako guys. Although nagpalaban na naman ako sa labas ng mga damit ko, pero yung mga underwear ko ako na lang naglalaba, so labahan na rin muna natin. Hey guys, malinis na naman yung bahay natin, diba? Ang saya ng malinis na bahay. Ngayon ko na nagigets kung bakit kami pinapagalitan dati. Kabataan namin, pinapagalitan kami kapag makalat, ganun. Tapos ngayon na meron ka ng own space, ngayon ko na realize na ang saya ng malinis kasi kapag magulo hindi ka makapag-relax, no? So every time na umuwi ako dito, especially after travel, ala, bagsak ng gamit, bagsak dyan. Kasi pagod, di ba? Bagsak, tas tulog na. At pag naka-rest na ako, parang kalat. Ang saya pala pag malinis, no? Nakakagaan din sa atmosphere, sa pag-iisip mo. So, wait lang eh. And guys, meron palang pinadala na skincare si The Face Shop. The Face Shop Philippines. Thank you so much. So, hindi kasi talaga ako like super mas skincare, no? Pero thank you The Face Shop kasi ang dami nilang pinapamigay sa akin lagi. Vitamin C serum, tangerine. Parang gusto ko to. Parang vitamin C na pang amoy orange, amoy tangerine. It's giving Jeju, ha. Try ko na kaya maging skincare talaga. Tamad kasi ako mag-skincare. Pero ang cute naman ng mga pinadala nila. Meron pa sila mga pinadala na coin purse. Thank you so much, The Face Shop Philippines. Sige nga. Sige, mamayang gabi before tayo matulog, try natin mag-skincare. Kasi ang dami ko rin mga pinamili na skincare. Hindi ko pa siya super nagagamit kasi tamad ako. Siguro gawin ko na talaga siyang routine, no? Hindi na ako maging tamad sa self. Guys, after maglaba, dinner naman tayo. Nag-order na lang ako sa Grab. Ito, pa-deliver na lang ako. Parang binalot. Nakabalot siya sa, ganito sa chicken and pork adobo. Tapos may egg. Habang nagre-review ako ng vlogs, kasi kakasend lang din ng editor yung vlog ko with yung kila Ari and kay Pablo. Natutuwa ko habang pinapanood ko, parang nare-reminisce ko yung ginagawa namin doon. Matcha? Oh, matcha like something like the green one, right? Without toppings. No, just matcha. And Pablo got some ice. Ice coconut. Natuwa. Ice coconut. Alright. Let's go. There's some desserts. Taas talaga ng energy ni Ari, no? Super positive. So you got scared. Ang dami pala ng kanin nito. Ang dami ng rice, no? 200 plus pesos.
Try na natin itong tea na nabili natin sa Korea. Osolok. Ito muna yung trinay ko yung vanilla honey. Mag-tea na tayo kasi nagtimbang ako guys. Nag-gain ako ng 2 kilos from the cruise. Ito lang yung... Ang bango, wait lang. Ang bango talaga nitong osolok na tea. Ang bango niya. Sana masarap. Ang bango. So, nag-gain nga ako ng 2 kilos, no? Yun lang talaga yung mahirap kapag may mga work trip or mga trip with brands kasi usually pagkain talaga yan. Lalo na pag cruise. Pag cruise na unlimited pagkain. Pag work naman with other brands, usually libre yung buffet breakfast. Tas daming pagkain sa lunch. Ang hirap talaga. Ito pa namang in the next 2 weeks, may dalawa pa akong trabaho guys. Work with 2 brands din. Tas after nun, siguro, hindi may work pa ako. Oh my gosh, Lord. Thank you so much for all the blessings, Panginoon. But kailangan ko talagang i-watch out yung aking pagkain, besh. Siguro pa kahit buffet. Sana masarap. Init. Ang bango nito, oh my gosh. Wait lang, mainit. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung init mamaya. Try na natin. Sana makayanin ko na. Oh! Amoy mo tsaka lasa mo yung vanilla. Vanilla. Tea na may vanilla plus may honey. Kaya pala medyo matamis. Sabi ko, may asukal ba to? Sa honey nang gagaling yung tamis. Wala naman tong additional sugar, no? Kay honey, vanilla. Ang bango. Ayan. Kung gusto niyo na medyo pa-social na tea. Hi guys, it's another day and then today pupunta nga tayo sa Cavite kasi nakatapos lang ng Mother's Day 3 days ago. Pero nasa travel kasi ako so hindi ako nakapag-celebrate ng Mother's Day. Kasama sila mama. So pupunta tayo sa Cavite para mag-celebrate lang ng konting Mother's Day mini celebration. Baka magta-Tagaytay kami. Kasi nag-open din ng cafe yung friend ko sa Tagaytay. So gusto ko rin siya i-support, di ba? So sabi ko, sige doon na lang tayo sa Tagaytay para ma-support ko rin yung cafe ng friend ko kasi soft opening na yata nila ganun. Support ko yung Thai friend ko si Max. Pupunta siya, nag-business siya dito sa may Tagaytay, no. So parang it's a Thai cafe na meron sila mga Thai food. Ganun. Tapos uwi din kasi sa probinsya sila mama. Kasi fiesta sa Samar, sa probinsya namin. Hindi ako makakasama sa fiesta kasi meron akong trip with a brand. Pero tatry ko humabol kung may energy pa ako. Pero baka makahabol ako tapos na yung fiesta. So ang ginawa ko, nag-withdraw na lang ako ng pera kasi wala kasing ATM dun sa barangay namin sa probinsya. Sobrang probinsya kasi. Kasi super probinsya pa dun. Wala pa mga ATM, wala pa mga 7-Eleven dun sa mismong barangay namin. So sabi ko, mag-withdraw na lang ako ng cash para hindi na sila mahirapan. Kasi walang ATM dun. Tapos Mother's Day din naman and marami din kasi ako mga pinsan sa probinsya. For sure, pag umuwi sila mama, kailangan din nila ng pocket money kasi maraming baka manghingi doon. Last time parang umuwi ako doon. Ayun ang laki din ng nagastos ko. Pero ngayon, nag-withdraw na lang ako. So I withdraw this money para pang pocket money nila mama. Pero siguro hati-hatiin ko na kasi si mama, yung stepfather ko, yung lola ko, tapos yung mga pamangkin ko, yung mga tito ko doon sa probinsya. So hindi ko alam kung paano ko hatiin. Pero sige hating. So 100,000 to. Feeling ko 30. Sige, 30 kay mama, 30 sa tatay ko, 60 sa lola ko, sabihin natin 10, 70k. Sa pamangkin ko, dalawa yung pamangkin ko, tig 5k sila, so 10k doon yon, 80k. So may matitira pa akong 20k. Yung 10k doon sa kapatid ng mama ko, tapos may matitira pang 10k. Siguro sa mga pinsan, actually parang hindi kakasya yung 10k sa mga pinsan ko kasi ang dami kong pinsan. Bahala na sila mama. Mag-share na lang sila nung 30k nila. Basta ito yung ating withdraw and then ito yung ating ibibigay. Kaya i-meet ko rin sila mama ngayon para mabigay ko to sa kanila. And then, let's go. Tara na. Kasi mag-lotion lang. Ang dry talaga ng face ko lately. Actually, nung nagpaplano nga nung uuwi pa sa probinsya, sabi ko hindi pa ako sure kung makakauwi kasi minsan di ba may mga brand trips ako. Ang binilang ko na lang sila ng plane ticket. So meron na naman silang plane ticket, back and forth na rin. Parang 20 days yata sila mama. Tama ba? Basta parang mga ganun, 20 days. Itatry ko kung makakahabol ako. Pero baka after the na yun. After the fiesta na kasi may trabaho talaga ako sa mismong date ng fiesta. Meron akong brand trip. Siyempre, kailangan din natin magtrabaho. Kasi ito naman yung ating para kailangan natin magtrabaho para mapamigay din natin sa kanila. Para may panggastos din.
Sa probinsya. Actually, dati umuwi ako, ang laki din ang nagastos ko. Diba? Para na akong nag-Japan ng bonggang Japan. Yung parang nag-hotel ako, nag-stay ako sa magandang hotel. Hindi ako nagtipid, nag-shopping ako. But anyway, sometimes we have to share our blessings, di ba? We also have to share it kasi yung iba, kailangan din nila. Tara, let's go. Ayan guys, binisita ko na si Dylan. Kaninong room na to? May bed na kayo ah. Tapos Sa'yo din to? Tapos ito ang tapos ayun ng study room ko ayusin parang. Tapos Wow. tapos ito ang ano May TV ka rin dito ah. Tingnan mo. Gumagana yan? Opo kasi lang hindi dapat isaksak. Hindi ka pa masyado nag-ayos dito. Tara, punta nga tayo sa isa mong room. Ah, hindi pa ayos. No? Kailan kayo mag-aayos? Yun, makakalat pa. Pero may kortina ka na. Eh, maglalagay ka rin ng bed dito or study room mo lang pa? Study room. Yun guys, sinaayos pa lang nila yung bahay nila kuya. So, hindi pa sila nakatira dito actually. Hindi pa tapos. Pero, dito yata yung magiging room nila mama. Ayan, pero ginagawa pa lang. Makalat pa. Ay, ito na yung ref na binili nyo? Oo, yan. At saka ito. Ang laki ng ref nyo. Dalawang door. Dalawang door yan? Hindi, yung taas tsaka baba lang. Hindi. Ah, akala ko yung ganun yung social. May TV na silang malaki dito. Pero hindi pa aayos. Ah, anong balak nyo dito, be? Anong gagawin mo dito? Yung gagawin mo na dito. Ito ang relaxing area namin tapos. Wow, relaxing area. Tapos dining area namin. Dito kayo gagawa ng dining area. Hindi, ito ang parking ng mga bikes sabi ko. Bumisita kami dito sa... Ano ba si Dylan? Dito kami pumunta sa cafe nila Max, yung ating Thai na friend. Hi Max, welcome to the vlog. Hello. So nag-soft opening na sila ng cafe nila dito sa Tagaytay. And guys, ang lawak pala. Nung tinitignan ko sa post mo, akala ko parang ganito lang, half lang. 740. 740 square meters? Ito ikaw lang gumawa niya. But not yet finished. Not yet finished. Pero DIY mo lang to? Opo, DIY lang. Ang galing. Tapos ano mga tanim mo dito? Opo, we also not gulay. Ikaw lang nagtanim niyan? Opo. So yung mga gulay na to, ginagamit mo sa pagluto din? Opo. Pero some gulay na small pa. Meron ka na kayong menu? May menu kayo? Or, Scare lang po. ano? Scan? Ay, social. Social. Naka-QR code na sila dito. Tara, scan daw tayo. I will get the QR code. Okay, sige, sige. Then only. Guys, ang lawak pala ng cafe nila dito. Bakit yung mga ibang coconuts dito nahulog? Anong coconuts yung bunga? Baka kasi ano na. Ayun no, meron na palang nahulog doon. Baka mayroong baka O ayan, may mga talong dito. Nakakita ka na ba ng talong na plant? Or ngayon ka palang nakakita? Hindi, nakita ko yan sa Saan? nakita ko rin yan sa YouTube. Sa YouTube lang, sa totoong buhay, hindi mo pa nakita, di ba? From garden to kitchen. Ano mga hindi pa, kakaano lang yata. Dito, hindi malam yung eggplant na yun. Ginagawa nilang meme. Anong meme ng ano? May bahay kubo. Sila lang kaya gumawa nito. Marami kong in-order, pinahirapan ko sila Max. Pinahirapan ko ba kayo? Pinahirapan ko ba kayo sa order ko? Nahirapan kayo? Ha? Bubawasan? O kaya? Kaya? Or mahirap? Okay, sige, magluluto muna sila. May pala si Jello. Hi, Jello. Pinahirapan ko sila. Ang dami kong in-order. Tapos iba-iba pa. Baka mahirapan sila magluto. Sige nga, patikim nga ako. Saan ba yan? Saan ba? Tikman ko lang. Patikim na lang ako ng sayo. Ito na lang. Sabay-sabay tayo. Oo nga, no? Yeah. Pero ang rating mo, 10 out of 10? Gusto mo siya? Titikman ko lang. Oo nga, parang Thai flavor to. Sige nga. Uy, makukuwad. Anong lasa? Anong lasa? Anong rating? Anong mas gusto mo? Ito or ito? 10 out of 10 rin. 10 out of 10 din? I meant 10 out of 10. Pero anong mas gusto mo? Itong green or itong iced tea? Yung dalawa, both of them. Isa lang. Yung iba lang choose ng dalawa. Sige nga, patikim ako. Lasang iced tea nga, no? Ayan, lasang ano yan.
Wow, parang ulan. Ay! Ayan. Pasaya sa kanila. Ano nga daw? Malakas yung hangin. Guys, ang kay Pia is pad thai. Magkaiba? Pad thai din yata to, pero ito. Yan. May egg? Flavor. Ito. Oo, egg nga, egg nga. Hindi, may egg din pala yun. Masarap. Nakakain ka na ba ng pad thai? Hindi pa. Parang ano? Hindi pa ako. Hindi ka pa nakakain. O, tignan mo kung magugustuhan mo. Pag ayaw mo, di amin na lang. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo alam kung paano kainin? Hindi mo alam kung paano kainin, nguyain mo. Sama-sama. Nakantan, eh. Hindi kasi nakantan. Bigay mo na lang sa kanya yung egg. Yes, hindi rin niya kumakain. Oo, hindi ako kumakain. Akin na yung plato, ay isang plato doon. Kailangan mo dito. Ayan na. Okay, yeah, try natin. Ang ayaw ko na ng Palakas yan. tapos yun. Ah. Ayaw mo ng egg tsaka shrimp? Ano kakainin mo? Noodle lang? Opo. Lemon. Pinadala yung stand ng camera. Baka mga sundan. Ay, ito pinaratawan na ito pagkain. So, may Ano kaya siya? First time nyo ito na makakain ng pad thai. Ayan, first time nila guys. Masarap daw yung pad thai. first time. Ayan si Pia, favorite niya na yung pad thai. So, ito si Dylan, first time mo rin, no? First time mo rin? Pero inuubos na. Parang sarap na sarap ka. Pantay ang pangalan. Pad thai. Pad. Pad thai. Be, thai. that is peanut. Tom kakay. Thank you. Oh, ito daddy naman. Ito, mag-try nyo. Thank you, Jello. Tom kakay. Mga Thai food to, so I'm not sure kung maiintindihan nyo sila. Pero parang coconut soup yata yan. May gata. May gata. Sige, try nyo. May gata with mushroom. Mushroom ba to? Sige, try nyo yung kutsara. Masarap. Masarap? Mm-mm. Favorite ko kasi ito nung nag-Thailand kami eh. Masarap siya. So, in-order ko. Tom gakay. Coconut soup. Ang hirap lang ng mga pangalan. Guys. Daddy, luli ka dito. Maupo ka na. Sarap na. Coconut ba yan? Kuha ka ng plato doon. Parang kumain ka ng kanin. Parang coconut. Coconut. Gata. Pero sa Thailand, maanghang to. Hindi yata inanghangan kasi alam niyang ayaw natin na maanghang. Next dish. Melit lang to na parang egg lang pero Thai. Iba yung pagkakaluto nila. Sige, kainin mo. Ito is roti. Dessert yan, dessert. Sige na, try mo. Wala Parang rin condensed milk yan, oh. Oh, condensed milk. No, try mo dali. Wala akong tinidor eh. Ayun, baby. Guys, yung mango sticky rice na may ice cream. Yan, yung mango sticker rice. Ay, mabi. Guys, kung gusto niyo ng mga Thai food or mga drinks dito sa may Tagaytay area, visit kayo dito. Sabay-sabay Thai. Thank you, Max. Soft opening pa lang nila guys. Wala pa kayong grand opening kung kailan. Wala pa. Pero pwede na rin naman kayo magpunta dito kahit soft opening pa lang nila. Guys, ito yung name ng kanilang cafe, no? Yan din yung name sa Google Maps, sa Waze. Yan. Sabay-sabay Thai. Okay, guys, nasa Sky Ranch kami. Tagabantay lang ako sa bata na nagdadrive. Tapos sila Mamila at sila Pia nandun sa may bike sa Sky Bike. Let's go. And guys, si Pia naman sasama natin. Sasakay sa siya drop. Dahil siya lang ang adventurous sa family namin. Siya lang yung magda-drop. Yan, gusto niya magta-try siya ng drop. Sige, gusto mo yan. Adventurous ka, diba? Ilaban mo yan. Nakalak? Nakalak yan? Hello guys, welcome to my vlog.
Hi guys, nasa Ferris wheel kami. First time ko lang nasa Ferris. First time mo ba to? Opo. First time lang. First time mo sa Paris wheel. Mine is a Sige. giant bubble! Woo! Wala pa rin nagsushoot. Huwag mong dalawahin. Ayan na yan! Naisip ko si daddy mo tuloy. For fun na lang. Ay, yung gold daw, yung gold. Thank you! Thank you, thank you. Kasi magbibigay na ako ng ano nyo, allowance. Wow, very good. Sana all. Ito na yung allowance nila kasi magbabakasyon na sila sa probinsya. Siyang yang hindi nabibigyan at si Bila. Wait lang nga, i-ano ko muna kung magkakasya kayo sa inyo. Ito muna. O, ito kay Tito. Thank you na. Ito kay Nana. Sa akin. Thank you Lord. Di wala ka na, may laruan ka na eh. 1, 2, 3. O, ito kay Dylan. Ay! Ah. Ito kay Pia. Ito kay Tita May, Tita Ma. Yeah, thank you Lord. Thank you Jesus. Yeah, thank Oh, kay Tita May. Ito kay Uncle Jujit. More vlogs to come. More subscribers. Ito, More kung sino sa mga Jonathan. ano. Kasi yung kanatat na lang. Sige yan. tsaka na lang. Yung kayang magbibigay na lang ako sa mga kung may manghihingi pang pamangkin. Ay, pero konti lang. Thank you, Uncle Marvin, sa pagbibigay mo sa akin ng pera. Wow, grabe naman. You're welcome. Gastos saan mo bibilin yan? Guys, subscribe! Subscribe. Saan mo bibilhin yung ano? Saan mo gagastos yung pera mo? Baka laruan na naman yun. Hindi laman. Ano yan? Pagkain. Oh, totoo ba yan? Tapos sa condo guys, yun lang naman, quick catch up lang no. Kasi magbabakasyon nga yung family ko sa province. Pinuntahan ko lang din sila and para bigay din yung kanilang allowance dun sa kanilang bakasyon. Tatry ko sumunod sa kanila. Depende sa schedule ng trabaho ko. Tapos nagpunta lang din ako sa Tagaytay to support my friend. Diba, congratulations to my friends kay Max at kay Jello sa kanilang new cafe, restaurant, no. So, soft opening pa lang naman nila. But hopefully sa grand opening nila makapunta rin tayo. And at least meron tayong tambayan pag nasa Tagaytay kayo. So, I hope na you should also try visiting Sabay-Sabay Thai, in Tagaytay. If you want some authentic Thai cuisine. Especially na si Max mismo yung nagluluto. Yung Thai ko na friend, siya mismo yung nagluluto as in yung Thai, palette, yung taste palette, tas yung ingredients nila, talagang gusto nila yung ingredients na ginagamit sa mismo mga Thai dishes para authentic, no? So, ayun lamang, no? Magpapahinga muna ako. Actually, may mga kailangan pa akong i-review na vlogs today. And yeah, that's it. Kasi tomorrow may bibisita. Ay, hindi naman bibisita. Susunduin lang nila ako dito yung mga content creator friends ko. Susunduin nila ako na maaga daw dito. Like 7 a.m. Sabi ko, aga naman ng 7 a.m. Pero pupunta daw sila ng 7 a.m. dito. So, magpapahinga din ako na maaga. And ayun lang naman guys, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa vlog. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!